Jehovah Hosenu, the Lord, our Maker. Previously, we talked about Jehovah Elohim. Tama ba? Naalala nyo? As the Creator, Jehovah El Elyon, who possesses everything. Tama po ba? Naalala nyo po ba yan? And this morning, another name of the Lord Jehovah, ang ating pag-uusapan, and patungkol po ito sa kanyang pagiging isang manlilikha. Ano? But in a much deeper and in a much personal way. Mas malalim. Pagka pinag-usapan natin itong pangalan ni Jehovah Hosenu, no? Kung i-compare natin kay Elohim, kapag general, very malawak or general yung pinag-aralan natin about Jehovah Elohim. But Jehovah Hosenu is more personal. Ano po? But before we continue, para hindi po tayo malito, para ma-establish natin ng maayos, ano ba yung pinagkaiba o para maintindihan natin yung pagiging Jehovah Hosenu, the Lord our Maker, I want us to first differentiate the word Creator and the word Maker. Ano? Kasi baka nalilito tayo, ano yung ibig sabihin ng Creator, ano yung ibig sabihin ng Maker. Hindi ba? Pastor, iisa lang yan. Iisa in a sense, pero merong mas malalim na function ng bawat isa. Ano? So let's define first. Creator. Huwag muna tayo sa Creator. Anong sabi dyan? The Creator, it emphasizes God's power to bring something to existence. Diba? Nung si Jehovah Elohim, when He created the whole world from nothing to something. No? It focuses on the beginning or the origin of all things. Saan nagsimula? Paano ba nagsimula? Sino ba ang nag-create ng buong mundo? So it directly points out to the Creator who is Jehovah Elohim. So it answered the questions or the question, who brought this into existence? Sino ang gumawa nitong mundo? Ganun ang tanong. And it's the Creator. And the Maker emphasizes God's skill, craftsmanship, and personal involvement in forming something. Baga mas personal yung dating pag sinabing maker. Ano? It focuses on the process of shaping, fashioning, and designing. It answered the question, who fashioned and formed this? Ayan. So para mas maintindihan natin yung dalawa, Creator and Maker, ilagay natin sa panahon natin. This is the best example na naisip ko. It's like para architect. Ano po ba yung trabaho ng architect? Drawing. Siya yung nagdi-design. Tama? Ayan. So siya yung may mga blueprint. Sa kanya yan. No? Measurement, anong itsura ng pinto, anong itsura ng bintana, ilang kwarto. So, it's the job of the architect to give his ideas, to come up with the design, his vision, his purpose. Yan yung trabaho ng architect. And that's the Creator. And the engineer, as the maker, ano naman ang engineer? Pag sinabing engineer,
He brings the design into reality. Diba? Binigay ni architect yung drawing, si engineer ang gumagawa. Nandoon siya sa site. Binabantayan niya. Suka, tama ba yung pundasyon? Tama ba yung lalim? Tama ba yung bakal na gagamitin? So that's the job of the engineer. Every details, every measurement, every material na gagamitin, it's the job of the engineer. So makikita natin yung pinagkaiba ng creator at ng maker. But with God, He is both the architect and the engineer. He is Jehovah Elohim and He is Jehovah Hosea. Malinaw ba? So makita lang natin, ma-differentiate lang natin yung functions nila. The Lord, as we study, Jehovah Hosea, the Lord, our Maker, nais po natin matutunan sa umagang ito, mga kapatid, kung ano ba yung relevance. Pag sinabing relevance, ano yan? Importance. Para sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, na maintindihan at maunawaan natin na ang Diyos, na ang siyang naglikha sa tao. He is the creator and the maker of the world. Amen po ba? And among God's creation, man was created differently. Alam niyo po ba yan? Man was created differently. Kung inyo pong babasahin ang unang chapter ng Genesis, sino dito nakabasa na ng Book of Genesis? Siya lang? Dalawa? Tatlo? Basahin niyo po yung Book of Genesis para malaman niyo kung saan galing ang tao. Okay? Baka nandun pa rin kayo sa tinuro sa atin ng science. Na ang tao ay galing sa unggoy. Ako, huwag naman po sana, no? So, basahin niyo po yung Genesis. Nandoon po yung creation. Paano nag-create ng Diyos ang mundo. And makikita natin that throughout the chapter or the first chapter of Genesis, mababasa po natin that when the Lord created the world, ano kaya ginawa ng Panginoon? Paano niya create ang world? Sige nga. Test natin kung mga nabasa niyo yung Book of Genesis. Paano create ng Diyos ang mundo? Sige nga. Sabi ko dito, sige. In Genesis 1, verse 3. Then God said, "Let there be light." And there was light. Paano gagawin ng Panginoon ng mundo? Through words. Sa pagsasabi lang ng Panginoon, pagbigkas niya ng salita, ng mga katagang kailangan, at nangyayari kung ano yung sinabi niya. It comes to existence. God said, "Let there be light," and there was light. Genesis 1 verse 6, and God said, let there be firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. We can see from this two examples, pero marami pa, na walang ibang kailangan gawin ng Diyos when He created the world. The only thing that He needs to do is to utter the words. Bigkasin lang yung mga salita at nangyayari ang pag-create ng mundo. But look at Genesis 1 verse 26. Sabi dito, and God said, "Let there be man." Yung ba sinabi ng Diyos?
Panginoon, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea. So makikita natin, in this passage, the characteristic of Jehovah Hosenu. Tama po ba? Jehovah Hosenu comes into the picture when He created man. Pumasok ngayon yung pagiging Jehovah Hosenu ng Diyos. From Jehovah Elohim to Jehovah Hosenu. From being the creator to becoming the maker. Pagdating sa araw na mag-create na ng tao ang Diyos, instead of just uttering the words, number one, Jehovah Hosenu, He formed us. Instead of God saying, let there be man. Anong sabi ng Panginoon in Genesis chapter 2 verse 7? Diba? Instead of saying, let there be man, kaya-kaya ng Diyos yan eh. Ano sabi niya? And the Lord God formed man of the dust of the ground. Anong ibig sabihin? Imbis na bigkasin ng Diyos ang mga salitang ito, let there be man, God choose to form men. Ano sa Tagalog yung form? Hulmahin. Hulma. And the word form in Hebrew language, translation po niyan is yatsa. Yatsa. It means to form, to fashion, to shape. Ano po? To shape. Kaya sinama natin sa kanta natin kanina, yung potter's hand. Bakit? Bilang potter, yung Diyos na siya yung potter, tayo naman yung clay. Diba? Siya yung nag-shape sa atin. Siya yung nag-form sa atin. At pinapakita po yan in the book of Genesis as Jehovah Hosenu. From that passage na ang Diyos mismo ang gumawa ng tao. Siya mismo ang humulma, ang humubog. Ano pa? Tulungan niyo ako. Humulma, humubog, naglililog, palalim ng palalim. Ano pa? Umukit, nagdisenyo ng tao. Hindi niya na kailangan sabihin. Kaya niyang gawin eh. Kaya niyang sabihin lang eh, let there be man. Kasi nagawa niya eh. The rest of the creation, sinabi lang ng Diyos, nangyari. But pagdating sa tao, He wants to be personal. The Lord, from the very day He created man, He wants to be personal with us. Gusto niya magkaroon ng tinatawag na parang connection sa atin from the very beginning. No? Again, kung totoo kasi, kayang sabihin na lang ng Diyos, let there be Adam and Eve. Pero hindi. He formed. No? Kumuha ng alabok ang Panginoon at hinulma bilang tao. Pinapakita lamang nito mga kapatid sa atin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Amen po ba? Ganun tayo kahalaga sa Diyos. Umpisa pa lang, napakahalaga na natin sa Panginoon. Iba yung value natin among other God's creation. Iba yung value ng mga tao sa Diyos. Mahalaga tayo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos.
Amen. Mahalaga po tayo sa Diyos. Hindi mag-e-effort ang Panginoon na kumuha ng alabok at hulmahin ito para maging tao kung hindi tayo mahalaga sa Kanya. Di ba? Kaya bago mo isipin na hindi ka mahalaga, no? Bago mo isipin hindi importante ang buhay mo, bago mo maisip na walang pakialam ang Diyos sa iyo, balikan mo yung paano kinreate ng Diyos ang tao. Kasi doon makikita at mapapatunayan natin that we are so much valuable to the Lord. Ganun tayo ka-importante at kahalaga sa Diyos. Bigyan mo kayo ng evidences para mapatunayan natin na mahalaga tayo sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. Alam niyo ba yun? Lahat tayo. Walang exception dito. Hindi lang si pastor dahil ako yung pastor. Hindi. Lahat tayo. Ang bawat isa sa inyo, bawat isang naririto, maging yung mga wala dito, mahalaga sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi pag tinignan mo yung katabi mo, hindi mo kamukha. Yeah. Kamukha niyo ba yung mga katabi niyo? Imagine, nag-create ang Diyos ng milyon-milyong tao na walang kamukha. Tama po ba? Yes, may mga kambal, kahit sabihin natin identical twins yan, may mga unique features yan. Unique pa rin sila sa isa't isa. Ano? Ano yung mga example ng mga very unique na kinreate ng Panginoon sa atin, sa bawat tao? Ano yung isang unique na part ng ating katawan? Yung fingerprint. Sino nakalakang cellphone? Naka-fingerprint ang pagbukas ng cellphone. Try mong pabuksan yan sa katabi mo. Hindi nila mabubuksan yan. It's only you. Tama ko ba? Because your fingerprint is unique. Walang katulad. Walang katulad ng fingerprint. Kaya dinesign ng Diyos ang bawat isa sa atin na unique. Ano pa? Bukod sa fingerprint, yung ating mga dila. Wala pa. Wala, hindi lumabas. Yung ating pong mga dila, may mga pattern din yan. Iba-iba po yung pattern ng bawat isa sa atin. Sabi nga, hindi lang lumabas, ano? Pero sa dila din malalaman kung gaano tayo ka-healthy. Search ka. Ano pa? Ano pa yung very unique sa atin? Konti lang itong pinibigay ko, pero maraming unique. Yung inyong mga ngipin, unique yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung pustiso ng nanay at tatay mo. Tama? Kasi naka-shape yun. So may aray. Hindi mo pwedeng gamitin yun. Very unique individual ang ating mga ngipin. Okay? Di ba? Kaya ka sa mga forensic, sa mga crime scene, di ba? Karaniwan, ano yung ginagamit nila para ma-identify nila yung mga bangkay? Dental or fingerprint kung available pa. Because those are unique. Unique thing. So, anong ibig sabihin, mga kapatid? Kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, hindi pagkaaksayahan ng Diyos, nabigyan tayo ng iba't ibang fingerprint pattern. Pwede naman isa lang. Pero hindi. Can you imagine just how God designed us? How God designed our bodies? Na-imagine nyo ba? Imagine nyo, paano dinesign ng Panginoon ang katawan ng tao? Human anatomy. Mula ulo, katawan, no?
kamay, paa. Paano siya dinesign ni Lord? Diba? Talagang binuhos ng Panginoon yung pagiging maker niya. Pinapakita talaga niya na I am your maker. Isipin mo na lang kung yung digestive system natin, paano yan dinesign ni Lord? Yeah? Paano yun? Diba? Habang kumakain ka, saan dumadaan? Bibig, esophagus, saan pa? Stomach, intestine, oh, may small, may large. Diba? Diretso sa CR. Paano kung walang esophagus, walang stomach, walang intestine? Pagkain mo, diretso. But God designed it in a way na talagang ma-amaze ka. Kapag inaaral mo yung human anatomy, yung parts of the body, talagang you will be amazed. Meron talagang designer eh. Meron talagang maker. Tama? Kasi kung ang tao puro mata, ano tayo? Pinya. Diba? Kung puro bibig, puro tenga, imagine that. Kung iisa lang ang mata natin, malaki dito. Mukha tayong cyclops. But try to imagine, kapag titingin kayo sa salamin, huwag lang kayo magpaganda at magpagwapo. Okay ba yan? Tignan mo rin sa salamin habang nagsasalamin ka. Amazing talaga siya. Pakiti-kiti ka, amazing talaga siya. Diba? Papurihan mo yung Panginoon for creating you. Diba? Kasi amazing eh, kung paano niyang in-structure, dinesign ang katawan ng tao. At the same time, unique pa rin sa bawat isa. Very unique pa rin. Kahit na yung isang part ng katawan natin na sabi nila, walang function. Pero nilagay ni Lord eh. Kasi importante. Diba? Tama ba? Ano yun? Sabi nila yung abdo, pero mahalaga. May function pa naman yan. Pero mawala man yan o hindi, tuloy yung katawan, tama ba? Pero nilagay yun ni Lord. Dinesign niya Lord. Kasama yan sa plano ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ginawa ng Diyos ang bawat isang tao na unique sa isa't isa, walang katulad, at naglaan ang Diyos ng oras at panahon para hubugin, i-shape, i-form ang bawat isa. Tama? Sa loob ng 9 months sa sinapupunan ng ating mga nanay, God is slowly forming each and every one of us. Unti-unti tayong pinoform ng Panginoon. Unti-unting hinuhubog ng Panginoon. Di ba may mga time yan? No? Pag ganitong weeks na, may ilong na. Pag ganitong weeks na, makikita mo na yung gender. Pag ganitong weeks, sumisipat na. Di ba? Nakikita natin yung evolution. It comes from the Lord. That's how God is shaping each and every one of us. That for the 9 months inside our mother's womb, God is forming each and every one of us. Amen mo ba? Because He is Jehovah Hosea. Siya mismo ang naglikha at nag-form sa tao. He formed us. Pangalawa, Jehovah Hosea, hindi lang tayo finorm ng Panginoon, but He gave us life. He gave us life. Sabi dyan in Genesis 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul.
Binigyan tayo, hindi lang tayo hinulman ng Diyos, okay, tapos na. Kundi binigyan din tayo ng buhay ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay para ma-enjoy natin yung likha ng Diyos. Yung creation ng Panginoon. Amen po ba? And that's what we are doing. We are enjoying the creation of the world, of the Lord. Hindi lamang basta mag-enjoy. In Genesis 1:28, sabi niya, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominions. Ibig sabihin, makikita po natin, hindi na tayo pinagkalooban ng Diyos ng buhay to enjoy it. Pinagkalooban din tayo ng buhay ng Diyos para gamitin ito sa pamamahala sa creation ng Diyos. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang pamamahala sa Kanyang mga likha. Dahil ang nais ng Panginoon, when He created the world, is the world na merong peace, merong kasiyahan, awa, na ma-enjoy natin kung ano man yung in-create ng Diyos. And at the same time, as we enjoy the creation of the Lord, as we enjoy the life that the Lord has given us, maibalik natin yung papuri sa Kanya. Mag-glorify natin ang pangalan ng Diyos. Ito naman talaga yung plano ng Diyos. It was a perfect creation. In Genesis 3:1-31, sabi dito, and God saw everything that He made. And behold, ano sabi ng Diyos? It was very good. It was very good. It was perfection in the eyes of the Lord. When He created the world, when He created the man, it was perfection in the eyes of the Lord. And at the same time, yung buhay na binigay sa atin ng Diyos, kaya tayo binigyan ng buhay ng Diyos, hindi para tayo, alam mo yun, nag-create siya, hindi para tayo ay gawing robot. Hindi para tayo ay magsunod-sunuran sa anong gagawin ni Lord. Baga, kung may, di ba, yung mga bata tayo, gumagawa tayo ng mga laruan ng clay, made of clay, or may mga laruan tayo sa bahay na walang buhay. Kung ano lang yung gusto natin ipagawa sa kanila, or anong gusto natin gawin sa kanila, nangyayari, nagagawa natin without objection, without any reaction doon sa mga laruan natin. And ayaw ng Panginoon na maging ganun ang tao sa Kanya. Kaya nga, makikita natin yung personal touch ng Panginoon yung personal approach sa atin ng Panginoon bilang mga tao. Kasi ayaw niyang maging tao-tauhan lang tayo. Ayaw niyang maging robot. Diba? Kasi maraming iisip robot tayo sa harapan ng Panginoon. No? But the Lord gave us life so we can also enjoy free will. Baka pagkaroon tayo ng sarili nating emosyon, ma-express natin yung emotions natin sa Lord, ma-express natin yung decision natin, no? Dahil ang gusto ni Lord, magkaroon talaga ng personal, intimate relationship sa bawat isa. And that's not gonna happen kung siya ay gagawa ng robot. Hindi mararamdaman ni Lord yung intimate relationship sa kanyang creation kung gagawa siya ng robot. Diba? Kung yun lang yung gusto ni Lord, enough na yung bundok. Enough na yung mga puno. Tama po ba? But no. He created man. And He gave us life so we can enjoy our relationship, our connection with the Lord. Amen po ba? Kaya po, ganun kahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin ang pagiging Jehovah Hosenu ng Diyos sa atin. Now, let's go back in the passage or sa chapter na pinag-aaralan natin from the book of Psalms 95. Tignan po natin ulit dito.
aralin po natin ito. Let us see from this passage, ano ba talaga ang purpose ng Panginoon kung bakit niya kinreate o ginawa ang tao? Have you ever asked that question? Now, alam na natin, He is Jehovah Hoseno. He formed us. He gave us life. He created us. But another question comes in. Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? Sige nga. Sino makakasagot? Why did God created me? Marami sa atin, or maaaring meron sa atin dito, that for the longest time, isa ito sa mga katanungan niya sa kanyang sarili. Bakit kaya ba nag-create ng tao ang Diyos? Diba? Hindi sana walang sin. Hindi sana walang kaguluhan sa mundo. Pero bakit nga ba nag-create ng tao ang Diyos? Sagutin po natin itong tanong na ito. What is God's purpose in creating man? At kukunin po natin itong mga kasagutan ito mula po doon sa passage na kung saan natin nakita yung pagiging Jehovah Hoseno ng Diyos in chapter 95 of the book of Psalms. Sagutin po natin. What is God's purpose in creating man? Number 1 or letter A, to worship Him. The purpose of God creating man ay unang-una sa lahat ay para papurihan siya. To worship the Lord. Sabi dito, awit 95 verse 1, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay ating awitan. Ang batong publihan, ating niyang handugan. Masayang awitan. Isa sa mga purpose, mga kapatid, na kailangan nating matandaan at kailangan nating maintindihan, that our purpose, kung bakit kinreate tayo ng Diyos, is number 1, to really worship Him. Papurihan natin ang Diyos, awitan natin ang Diyos. No, sa ating pag-aaral sa breakthrough, di ba? There are different ways on how we can express our worship to the Lord. Iba-iba yan. Through singing, through prayer, ano pa? Through service, through giving. Those are ways we can express our worship to the Lord. Ito yung purpose natin, mga kapatid. Kung bakit every Sunday nagtitipon-tipon tayo. Because our purpose is to worship the Lord. Amen po ba? Kasi pagdating natin sa langit, mga kapatid, isa ito sa mga gagawin natin na magkakasama. And that is to enjoy worshiping the Lord. Amen? Do you love worshiping the Lord? Amen? Sino dito ayaw mag-worship the Lord? Pupunta lang sa church para lang makita ni Pastor. Pastor, nagsimba ako ha. Pero what is your purpose of coming to church? Is it for attendance check? Or is to worship the Lord? Dapat to worship the Lord. No matter what happened, dapat yan ang maging purpose, ang maging dahilan kung bakit tayo dumadalo sa gawain para sa Panginoon. To worship the Lord. Amen po ba? Kasi pagdating natin sa heaven, yan ang gagawin natin. For eternity. Is to worship the Lord. Kaya I just want to remind each and every one of you, brothers and sisters, kung dito pa lang sa lupa, kinakatamaran mo na ang pag-awit at pagpuri sa Panginoon. Kinakatamaran mo na yung pag-worship sa Panginoon. Every Sunday na nga lang. Kinakatamaran pa natin. E baka pagdating sa langit, maboard ka. Tama po ba? Kasi full of worship sa heaven. Puro worship doon. Hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi mo na kailangan maghanap buhay or what, magnegosyo.
Ang gagawin mo lang doon, magpuri sa Panginoon. Eh kung dito, every Sunday, kinakatamaran mo na magpuri sa Panginoon, baka mag-board ka sa heaven. Baka yung heaven, hindi ka tanggap-tanggap sa'yo. Kaya naman kay Lord, yung heaven, yung hindi ka tanggap-tanggap. Baka tayo, hindi ka tanggap-tanggap sa heaven. Ano? Kaya ito po ipaalala sa atin, mga kapatid. You treat coming to church as your worship to the Lord. Not an obligation, not a routine, but your worship to the Lord. Kahit na tinatamad ka, pupunta ka sa church. Bakit? I want to worship the Lord. Kahit wala kang pamasahin, pupunta ka sa church. Bakit? Because I want to worship the Lord. Hindi ka man nag-almusal, pupunta ka sa church. I want to worship the Lord. Regardless of our situation. Bakit? Because we want to worship the Lord. Bakit? Kasi yun yung purpose kung bakit niya tayo mag-create eh. To worship Him. Kung hindi natin ipa-function yung purpose ni Lord, doon tayo nagkakaproblema. Di ba? Kaya maraming tao, maraming Kristiyano, lumalayo sa Panginoon, nakala nila, kaya nila nang malayo sa Lord. Pero maraming mga Kristiyano na mga tumalikod sa Panginoon, mas lalong napariwara ang buhay. Bakit? Kasi hindi nila na-function yung purpose nila. And that is worshiping the Lord. Kaya mga kapatid, every Sunday, you encourage yourselves. Walang ibang mag-encourage sa inyo kundi sarili nyo. To be here, to come to church, because your goal and your purpose, worship. Amen po ba? Huwag niyong katamaran ang pagsamba sa Panginoon. Dahil pagdating sa langit, yan ang gagawin natin. Pangalawa, to give thanks to Him. Sabi dito sa Awit 95 verse 2, tayo nang lumapit sa Kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Every time na tayo ay lalapit sa Panginoon, huwag po natin kalimutan, una sa lahat ang magpasalamat sa Diyos. Bago pa tayo humingi sa Diyos, minsan nauuna yung hingi. Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, Lord. Lord, pagalingin mo ako sa mga sakit ko. Bago yung hingi, unahin muna natin yung pasalamat sa Lord. Amen. Matuto tayong maging grateful sa Panginoon. Kasi kung babalikan natin ang creation pa lang, magpapasalamat ka na sa Lord dahil i-create tayo ni Lord ng ganito. Diba? We are fearfully and wonderfully made. Sabi ng Panginoon. We are created in the image of the Lord. Doon pa lang. Thank you, Lord. Salamat. Every time we will go to church or we will come to church, let's have a grateful heart as we worship. Salamat, Lord. May chance ako magpuri sa inyo ngayon. Hindi lahat nabibigyan ng chance. Di ba? Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon magpuri sa Diyos. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, pasalamat tayo sa Lord. And this is also an act of worship. Giving thanks to the Lord is also an act of worship. Awit 95 verse 3, sabi dito, sapagkat si Yahweh siya ay dakilang makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. He deserves all praises. He deserves our thanksgiving. Huwag po natin kakalimutan yan. Pangatlo, letter C. Our purpose is not just to worship the Lord, not just to give thanks to Him, but also to give reverence to Him. Awit 95 verse 6, tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay. Ano sabi niya? Magbigay galang. Let us respect the Lord.
Let us give reverence to the Lord. Amen? Kayo po ba ginagalang ninyo ang Diyos? Ginagalang po ba natin ang Diyos? Amen? Do you have a high respect to the Lord? Paano ba natin may ipapakita ang ating paggalang sa ating Panginoon? Paano natin may ipapakita ito? Di ba sa mga personal natin, yan, mag-a-apply ka ng trabaho. Paano mo mapakita ginagalang mo yung interviewer o yung hiring manager? Nag-a-apply ka pa lang eh. Anong gagawin mo? Para mapakita mo na nire-respect mo sila. Bukod sa greetings, morning, you need to be on time. Tama po ba? Kasi kung sa mga interview, late ka, 10 minutes, 5 minutes, tanggal ka o hindi ka kagad mahaya. Diba? Kasi wala tayong respect. How about sa Lord? If we truly respect the Lord, we should be on time. Kapag church services, dapat tayo ay on time. Tama po ba? Hello? Bato-bato sa langit. Sabi ni Pastor Jerry, lahat tayo tamaan. Lahat tayo tamaan. Kapag ang usapan ay patungkol sa Panginoon, kapag may event, kapag may activity, lalo na kapag may Sunday service, ito ay para sa Diyos. If we respect the Lord, we should be on time. Dapat nga. Advance. Diba? Hindi mo pag-iintayin ng Diyos. Kasi we respect Him. And that's how we show respect to the Lord. Ano ba? Hindi lang by showing sa church on time or not being late sa church. Ano pa? How can we show respect to the Lord? Sa paanong paraan? By serving the Lord. By serving God, you are showing or telling the Lord, I respect you. Diba? Bakit? Sa mga nasa posisyon sa government, inuutusan niyo ba sila? Oy, ngayon, ikaw magwalis dyan. Hindi, di ba? O mag-awad, ikaw magwalis dyan. We respect them. We respect their authority. Pag sinabi ng mayor, ganito yung batas, 10 o'clock pa lang, wala nang lalabas. We respect. We show respect. Tama? Ganun din sa Panginoon. If we respect the Lord, let us serve the Lord. Tama? Hindi pwedeng umattend tayo ng church, bahala na si Lord maglinis dyan. Uuwi na ako. Magluluto pa ako eh. Maglalaba pa ako. Si Lord na maglinis ng church. We respect the Lord. We serve. In any capacity that we can, we serve the Lord. Tama po ba? Para po ito sa ating lahat. Ano? Ano pa? How do we show reverence? By taking care of others. Or by serving others. Naipapakita natin that we respect the Lord. Kasi yun yung gusto ng Panginoon eh. Diba? Ano pa yung sabi ng Panginoon? Loving others. Love one another. Diba? Love your neighbors. Sabi ng Panginoon. Serve the community. Pinapakita natin that we respect or we give reverence to the Lord. Ano pa? By taking care of God's creation. In the beginning, inutusan niya si Adam, have dominion over my creation. E paano kung hindi ginawa ni Adan yun? Ang dami mong kinreate, Lord, papangalanan ko lahat yan. Can you imagine that? Alam niyo ba kung sino ang pangalan ng mga animals?
Si Adan. Ano kung sinabi ni Adan, hindi niya nire-respeto ang Diyos, bahala ka dyan, Lord. Kakain lang ako ng apple dito. Pangalanan mo lahat. Ang dami niyan, Lord. Uutos mo sa akin. Diba? Pero hindi, sinunod niya eh. Pinangalanan niya yung mga animals. Diba? Sabi ng Panginoon, have dominions. He managed the creation of the Lord. So, ganun din sa atin. Ano ba yung create ng Panginoon? Pangalagaan natin. Diba? Pangalagaan natin. Huwag tayong basta-basta magtatapon kung saan-saan. As simple as that. Diba? Yung church, palagaan natin. Huwag tayo magtapon kung saan-saan. May mga nakikita ako, may mga tissue sa halaman. Hindi naman basurahan, hindi naman basurahan. So, let's be mindful of God's creation. It's a sign of showing respect to the Lord. Amen? Kung yung creation nga niya, hindi natin ma-respeto, paano pa siya? Na siyang naglikha. Paano natin na ipapakita? We respect Him. So yun lang mga kaparaanan, mga kapatid, kung paano natin ito mapapakita sa Panginoon. So again, tandaan po natin mga kapatid, that our purpose, ang purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo create is to worship Him, to give thanks to His name, and to give reverence to the Lord. Ito ang purpose natin mga kapatid. Kung naghahanap ka kung ano yung purpose mo sa buhay, ito yun. Wala nang iba. Lahat tayo, ito lang ang purpose, mga kapatid. Tatandaan niyo. Wala na tayong ibang purpose kung tayo ay hindi susunod sa Kanya. Kung hindi natin susundin yung purpose natin sa Panginoon, what will happen? Sabi dito in Psalms 95 verse 8, same chapter, sabi dito, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. No? Huwag nating patigasin ang ating mga puso, mga kapatid. If the Lord is talking to you right now, if the Lord is convicting you right now, if the Lord is whispering to your ears, mga kapatid, huwag po natin patigasin ang ating mga puso. Kung nais ng Lord mag-serve ka, mag-serve ka. Amen? Gawin natin yung para sa Panginoon. Bakit? Ano sabi ni Lord? In Psalms 95 verse 11, kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Sa galit ng Diyos, these Israelites never saw the promised land. Remember the time of Moses? Yung mga Israelites na matitigas ang ulo, puro reklamo sa Diyos. Wala na kami makain, puro na lang mana. Wala bang karne? For 40 years, paikot-ikot sila sa wilderness. Sa katigasan ng kanilang mga puso at katigasan ng kanilang ulo. Ayaw nilang makinig sa Diyos, ayaw nilang gawin yung purpose nila para sa Panginoon. In the end, they never saw the promised land. Hindi sila nakarating sa lupang Panginoon. Kaya mga kapatid, if we want to be in the presence of the Lord, if we want to be with Him in heaven, dito pa lang, gawin na natin. Dito pa lang mag-practice na tayo. Mag-practice na tayo dito. Dahil kung dito pa lang sa lupa, hindi natin kayang gawin. What more sa heaven? It's gonna be for eternity. Huwag po tayong pasako sa mundong ito dahil saglit lang ang buhay natin dito sa earth. Konting sakripisyo, konting pagtitiis. Pero yung pagtitiis na yan,